Pumikit ka sandali. Damhin mo ang iyong paghinga. Isipin mo ang bawat atomo na bumubuo sa iyo. Ngayon, itaas mo ang iyong paningin sa kadiliman ng gabi, sa bilyon-bilyong bituin na kumikinang, na ang ilan ay matagal ng patay bago pa man makarating sa atin ang kanilang liwanag. Tila napakalayo nila, hindi ba? Tila tayo ay isang maliit na tuldok sa gitna ng walang katapusang kawalan. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na may isang hindi nakikitang sinulid na nag-uugnay sa iyo, sa pinakamalayong bituin sa kabilang dulo ng universo? Isang koneksyon na napakabilis at napakakaiba na maging si Albert Einstein ay tinawag itong nakakatakot na aksyon sa malayo o spooky action at a distance. Sa gabing ito, hindi tayo titingin sa kalawakan bilang isang koleksyon ng mga hiwalay na bagay. Sa halip, ating sisiyasatin ang isang radikal na ideya, ang ideya na ang buong sansinukob, kasama ka, ako, ang mga planeta at ang mga galaxy ay maaaring isang nag-iisang humihingang organismo. Halika, sabay nating tuklasin ang hiwaga ng quantum entanglement at ang posibilidad na ang universo ay iisa. Bago tayo maglakbay sa sukat ng mga galaxy, kailangan muna nating bumalik sa pinakapundasyon, sa mundo ng quantum mechanics, kung saan ang mga batas ng pisika na alam natin ay nagsisimulang maging kakaiba. Noong 1935, si Albert Einstein, kasama ang kanyang mga kasamahan na sina Boris Podolsky at Nathan Rosen, ay naglathala ng isang papel na kumuwestiyon sa pagiging kumpleto ng bagong teorya ng quantum. Ipinakilala nila ang isang kaisipan na tinawag na EPR paradox. Isipin mo ito, mayroon kang dalawang particle na nilikha ng sabay at magkaugnay, para silang kambal na may lihim na ugnayan. Kung ang isa ay umikot pa kanan, ang isa naman ay tiyak na iikot pa kaliwa at vice versa. Ang kakaiba rito, ayon sa quantum mechanics, ay hindi mo malalaman ang kanilang direksyon hanggat hindi mo ito sinusukat. Bago sukatin, pareho silang umiikot sa lahat ng posibleng direksyon ng sabay-sabay. Ito ang tinatawag na superposition. Ngayon, ang tunay na hiwaga. Paghiwalayin natin ang dalawang particle na ito. Ipadala ang isa sa buwan at iwan ang isa dito sa Earth. Sa sandaling sukatin mo ang particle dito sa Earth at malaman mong umiikot ito pakanan, agad-agad, sa mismong instant na iyon, alam mong ang kambal nito sa buwan ay tiyak na umiikot pakaliwa. Walang pagkaantala. Mas mabilis pa ito sa bilis ng liwanag. Para kay Einstein, ito ay imposible. Labag ito sa kanyang teorya ng relativity na nagsasabing walang makakapaglakbay ng mas mabilis kaysa sa liwanag. Ito ang tinawag niyang spooky action at a distance. Ngunit sa paglipas ng mga dekada, sa pamamagitan ng hindi mabilang na mga eksperimento, lalo na ang mga ginawa base sa teorema ni John Bell, napatunayan na totoo ang kababalaghang ito. Ang quantum entanglement ay hindi isang teorya lamang. Ito ay isang tunay at nasusukat na katangian ng ating realidad. At ang nakakatakot na koneksyon na ito ang magiging susi sa ating pag-unawa sa posibleng pagkakaisa ng buong sansinukob. Ngayon, paano natin dadalhin ang konseptong ito mula sa sukat ng mga atomo patungo sa sukat ng mga bituin? Ating simulan ang paglalakbay sa pinakaunang sandali ng universo, ang Big Bang. Isipin ang lahat ng bagay na nakikita mo ngayon, ang mga galaxy, mga bituin, mga planeta, maging ang hangin na iyong hinihinga ay minsang siksik sa isang punto na mas maliit pa sa dulo ng karayom. Isang singularidad ng walang katapusang init at densidad. Sa puntong iyon, ang lahat ng particle sa universo ay hindi lamang magkakatabi.
sila ay iisa. Sila ay nasa isang perpektong estado ng interaksyon at pagkakaugnay. Nang mangyari ang Big Bang, ang puntong ito ay sumabog at lumawak sa hindi kapanipaniwalang bilis at patuloy na lumalawak hanggang ngayon. Ngunit, paano kung ang orihinal na pagkakaugnay na iyon, ang entanglement na nabuo sa sinapupunan ng universo, ay hindi kailanman nawala? Isipin mo ito na parang isang kosmikong pagsabog ng pintura. Kahit na kumalat ang mga talsik sa isang malawak na canvas, ang bawat talsik ay nagmula sa iisang pinagmulan at nagtataglay ng bakas ng orihinal na halo. Ganoon din sa mga particle. Ayon sa teoryang ito, ang isang elektron sa iyong kamay at isang elektron sa isang bituin sa Andromeda Galaxy na 2.5 milyong light years ang layo ay maaaring magbahagi ng isang entangled na kasaysayan. Sila ay mga kambal na pinaghiwalay ng pagsilang ng espasyo at panahon. Nangangahulugan ito na ang pagsukat sa katangian ng elektron dito sa Earth ay maaaring instant na magtakda ng kaukulang katangian ng elektron sa Andromeda. Hindi ito pagpapadala ng impormasyon. Sa halip, ito ay pagbubunyag ng isang pre-existing na correlation, isang lihim na kasunduan na isinulat sa simula pa lamang ng panahon. Ang buong universo, sa makatuwid, ay maaaring isang malawak na network ng mga magkakaugnay na particle, isang quantum web na hindi nakikita ngunit nararamdaman sa pinakapundamental na antas ng realidad. Ang bawat pagsabog ng supernova, bawat pagbuo ng bituin, bawat pag-inog ng planeta ay maaaring may kaakibat na epekto sa ibang bahagi ng universo, hindi dahil sa grabidad o liwanag, kundi dahil sa sinaunang ugnayan na ito. Upang mas maunawaan ang malawakang koneksyon na ito, kailangan nating tingnan ang isa sa mga pinakarevolusyonaryong ideya sa modernong pisika, ang holographic principle. Iminungkahi ni na Gerard Hooft at pinalawig ni Leonard Susskind, sinasabi ng prinsipyong ito na ang lahat ng impormasyon na nilalaman sa isang volume ng espasyo, tulad ng isang silid, isang planeta, o kahit ang buong universo, ay maaaring ilarawan sa isang two-dimensional na surface na nakapalibot dito, tulad ng isang hologram. Isipin mo ang iyong credit card. Mayroon itong maliit na silver na parihaba. Mukha itong flat, ngunit kapag tinamaan ng tamang liwanag, isang three-dimensional na imahe ang lilitaw. Ang holographic principle ay nagmumungkahi na ang ating three-dimensional na universo ay maaaring isang projection lamang ng impormasyon na naka-encode sa isang malayong 2D boundary. Ngayon, paano ito nauugnay sa entanglement? Dito pumapasok ang konseptong tinatawag na ER ay katumbas ng EPR, isang palaisipan na binuo ni Juan Maldacena at Leonard Susskind. Ang EPR ay tumutukoy sa papel ni na Einstein, Podolsky at Rosen tungkol sa entanglement. Ang ER naman ay tumutukoy sa Einstein-Rosen bridges na mas kilala natin bilang wormholes, mga theoretical na lagusan sa space-time na nag-uugnay sa dalawang magkalayong punto. Ang sinasabi ng ER ay katumbas ng EPR ay isang radikal na ideya. Ang quantum entanglement at ang mga wormhole ay dalawang panig ng iisang barya. Ang bawat paris ng entangled particles ay konektado ng isang microscopic quantum wormhole. Hindi ito isang lagusan na maaari mong daanan. Ito ay isang koneksyon sa mismong tela ng space-time. Kung ito ay totoo, nangangahulugan ito na ang espasyo mismo ay hindi fundamental. Ang espasyo ay nabubuo mula sa network ng entanglement. Ang mga bagay ay hindi magkalapit dahil sila ay nasa espasyo. Ang espasyo ay umiiral dahil ang mga bagay ay entangled sa isa't isa. Kung ang buong universo
ay nagmula sa isang singularidad at ang lahat ay entangled. Kung gayon, ang buong sansinukob ay maaaring tinatahi ng isang hindi mabilang na network ng mga quantum wormholes. Ang distansya ay nagiging isang ilusyon. Ang pagitan sa iyo at sa bituin na iyong tinitingnan ay hindi isang kawalan na kailangan mong tawirin, kundi isang komplikadong network ng mga koneksyon na nagbibigay daan sa pagkakaisa ng buong kosmos. Mula sa nakakatakot na aksyon sa isipan ni Einstein hanggang sa ideya ng isang universo na tinatahi ng mga hindi nakikitang sinulid ng entanglement, nakita natin ang isang larawan ng kosmos na hindi lamang malawak at mahiwaga, kundi malalim na magkakaugnay. Ang ideya na ang universo ay isang organismo ay hindi na lamang isang metaporang pangmakata. Ito ay isang posibilidad na itinuturo ng mga pinakaabanting teorya sa pisika. Tayo ay hindi lamang mga manonood sa kosmikong dula na ito. Tayo ay mga aktibong kalahok. Ang bawat atomo sa atin ay sumasayaw sa isang sinaunang himig. Isang himig na nagsimula noong Big Bang at umaaling-awngaw sa bawat sulok ng kalawakan. Sa susunod na pagtingin mo sa mga bituin, alalahanin mo ito. Hindi ka nakatingin sa isang bagay na hiwalay sa iyo. Nakatingin ka sa isang malayong bahagi ng iyong sarili. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa malalim na paglalakbay na ito. Kung nagustuhan mo ang ating pagtalakay, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe. Nais naming marinig ang iyong saloobin. Para sa iyo, ang koneksyon bang ito ay isang malamig na batas lamang ng pisika o isang pahiwatig na tayo ay tunay na bahagi ng isang bagay na mas dakila? Iwanan ang iyong mga komento sa ibaba hanggang sa susunod na paglalakbay sa karunungan.